Noong 1973, isang maliit na bayan sa Michigan, USA ang niyanig ng isang misteryo. Isang teenager na lalaki, 14 na taong gulang, ang natagpo ang wala ng buhay. Akala ng lahat ay isang aksidente ng pagkalunod. Pero nang lumabas ang pagsusuri, natuklasan ang mas malagim na katotohanan. Hindi siya nalunod, kinitil ang kanyang buhay bago itinapon. Ang biktima ay nagngangalang Terry Lee Sutter, isang masayahin at palakaibigang binata. Ang kanyang kaso ay nananatiling hindi nalulutas sa loob ng mahigit na 50 taon. At hanggang ngayon, ang mga bulong ng lihim at takot sa kanilang komunidad ay hindi pa rin tuluyang naglalaho. Kung mahilig ka rin sa mga unsolved murder case kagaya nito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at samahan ako sa pagtuklas ng madilim na kasaysayan ng The Mystery of Terry Sutter. Si Terry Sutter ay pinanganak at lumaki sa Frankfort, Michigan, isang maliit at tahimik na komunidad sa baybayin ng Lake Michigan. Katulad ng maraming kabataan sa kanilang lugar, simple lang ang kanyang buhay. Kilala siya sa kanilang paaralan bilang palabiro, masigla at mahilig makisama sa kanyang mga kaibigan. Noong mga panahong iyon, ang Frankfort ay isang maliit na lungsod na may populasyon na wala pang 2,000 katao. Dahil dito, lahat ay magkakakilala. Ngunit ang mga ganoong komunidad minsan ay nagtatago ng mga lihim na hindi agad nalalaman ng karamihan. Ayon sa mga kaibigan at kapitbahay, walang palatandaan na may kinakatakutan si Terry. Wala ring matinding kaaway na maaaring gustong saktan siya. Ngunit sa kabila nito, may ilang nagsasabi na nakikisama siya minsan sa mga matatandang kabataan, mga taong posibleng may kinalaman o koneksyon sa nangyari sa kanya. September 1, 1973. Habang ang karamihan ay abala sa kasiyahan at pahinga, isang trahedya ang nagbukas ng isang kwento ng misteryo na hanggang ngayon ay nag-iiwan ng maraming tanong. Noong gabi ng September 1, 1973, huling nakita si Terry na gumagala sa kanilang maliit na bayan. Hindi malinaw kung sino ang huling taong kasama niya, ngunit may mga ulat na nakasama niya raw ang ilang kaibigan bago siya biglang nawala. Kinabukasan, September 2, 1973, natagpuan ang kanyang katawan sa isang burol malapit sa Crystal Lake, hindi kalayuan sa kanilang komunidad. Ang unang tingin ng mga otoridad, posibleng aksidenteng pagkahulog mula sa burol o pagkalunod. Ngunit nang masuri ang kanyang bangkay, lumabas ang nakakagimbal na katotohanan. Ayon sa mga report, si Terry ay hindi basta nalunod. Ang kanyang katawan ay may mga senyales ng matinding pananakit, mga pasa, sugat at indikasyon na siya'y sinakal o tinakpan ng muka bago tuluyang itinapon. Ang kanyang mga baga ay wala ring tipikal na palatandaan ng pagkalunod. Mas lalo pang naging misteryoso nang sabihin ng ilang residente na si Terry ay nakita raw na may kasamang mas matatandang kabataan noong gabing iyon. Mga taong kilala sa bayan, ngunit tila naging pipi ang mga tao kapag nababanggit ang kaso. Para sa pamilya ni Terry, ito ay isang bangungot. Hindi lang basta nawala ang kanilang anak, kundi kinitil siya sa paraang tila planado at itinago sa anyo ng isang aksidente. Sa unang araw pa lang ng investigasyon, malinaw na maraming butas. Ang lokal na pulisya sa Frankfort ay hindi sanay humawak ng ganitong klaseng kaso. Sa halip na tratuhin agad bilang homicide, itinuring itong aksidente. Dahil dito, maraming posibleng ebidensya ang nasira o hindi na-recover.
Ngunit habang kumakalat ang mga balita, lalong lumalakas ang paniniwala na may tinatago ang komunidad. Ilang residente ang nagsabing nakita si Terry na may kasamang mga teenager o mas nakakatandang kabataan na kilala sa gulo. May mga usap-usapan na isa sa kanila ay anak ng isang prominenteng pamilya sa lugar, na posibleng dahilan kung bakit hindi masyadong umuusad ang kaso. May nagsasabing si Terry ay posibleng nakakita o nakarinig ng bagay na hindi dapat niyang malaman, dahilan para siya ay patahimikin. May iba namang naniniwala na ito ay isang biro o away na nauwi sa karahasan. Taon nang lumipas, ngunit walang malinaw na sospek, walang aresto at walang hustisya. Sa halip, ang pangalan ni Terry Sater ay unti-unting nalibing sa alaala ng bayan. Hanggang muling sumiklab ang interes sa kanyang kaso. Maraming teorya ang lumutang tungkol sa nangyari kay Terry. Unang teorya, accident theory. May ilan pa ring naniniwala na aksidente lang ang nangyari. Baka nahulog siya at nagtamo ng pinsala bago tuluyang nalunod. Ngunit hindi ito tugma sa forensic findings. Peer violence theory. Isa sa pinakamatibay na teorya. Nakasama niya ang ilang kabataan noong gabing iyon at posibleng nagkaroon ng alitan. Baka pisikal na inatake si Terry at kalaunan ay itinapon ng kanyang katawan para magmukhang aksidente. Cover-up theory. Pinakamadalas pag-usapan. May mga makapangyarihang tao sa komunidad na nakialam upang maitago ang katotohanan. Kung isa sa mga sangkot ay anak ng prominenteng pamilya o may koneksyon sa pulis, posibleng may dahilan kung bakit hindi umusad ang investigasyon. Witness theory. May ilang nagsasabing may mga tao sa bayan na alam ang buong kwento, ngunit pinipiling manahimik dahil sa takot o dahil sa koneksyon nila sa mga sospek. Hanggang ngayon, nananatiling haka-haka lang ang mga ito. Walang matibay na ebidensya at walang opisyal na nakasuhan. Mahigit 50 years na mula nang patayin si Terry Sater. Ngunit nananatili pa ring misteryo ang lahat. Ang kanyang kaso ay isa lamang sa maraming unsolved murders sa maliit na bayan na nahulog sa pagitan ng kapabayaan at posibleng cover-up. Noong 2022, muling sumiklab ang interes ng talakayin ito ng Crime Junkie Podcast ni Ashley Flowers. Maraming tagapakinig ang naantig at nagtulak na muling ungkatin ng kaso. Ngunit kahit may modernong forensic tools at mas malawak na awareness, wala pa ring bagong ebidensya o opisyal na pagbukas ulit ng natura ang kaso. Para sa pamilya ni Terry, ang sugat ay mananatiling sariwa. Isipin mo, ang isang 14 anyos na bata, masayahin at puno ng pangarap, ay biglang kinitil ang buhay. Hindi man lang nabigyan ng pagkakataon na lumaki, makapagtapos ng pag-aaral at makamit ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang kaso ay paalala na minsan, ang katahimikan ng isang maliit na bayan ay maaaring nagtatago ng madilim na lihim at ang kawalan ng hustisya, lalo na kung maimpluwensya at kapangyarihan na ang nakikisangkot, ay nagiging sugat na hindi naghihilom. Sa huli, nananatiling tanong, sino ang tunay na may sala sa pagkamatay ni Terry Sater? Ano ang itinatago ng kanilang komunidad? At hanggang kailan maghihintay ng hustisya ang kanyang pamilya? Hanggang hindi ito nasasagot, si Terry ay mananatiling simbolo ng mga inosenteng biktima ng krimen na nalunod sa katahimikan.